Hello po sa inyo lahat mga kabiyahe. Ito po muli ang inyong coach, PD Master Daniel Causo. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. That little mouse, 'cause I'm an albatross. Sa video po na to, sisimulan na natin yung ating bagong series na Opening Repertoire. Kung matatandaan nyo po, last week ako po ay nagkaroon ng survey or botohan sa isa ko pong video sa YouTube. At tinanong ko po doon kung ano pong gusto nyong opening ang gawan natin ng video sa mga susunod nating series, no? At marami pong bumoto, marami pong nagbigay ng comment at ako po ay nagpapasalamat sa inyo. At yun nga, ang nanalo po at nag-number 1 ay center counter as black o yung Scandinavian defense na tinatawag nila. Pumangalawa po yung E4, E5 as white at E4, C5 as white. Marami din pong bumoto ng E4, E5 as black, Karokan as black at meron ding Slav as black. Yun, marami-rami din yun. Pati C4 as black and as white. So, marami talagang boto. Kaya lang, syempre, sabi ko nga, kaya ko ginawa yon dahil ang isang series po baka tumagal dahil sa isang series baka makagawa ko ng mahigit 10 video dahil ang series po natin na to ay hindi lang basta-basta simpleng opening. Ang opening po na gagawin ko ay yung opening na tipong kumpleto lahat ng possibilities, lahat ng pwedeng itira. At gusto ko pag natapos yung series, pwede nyo nang gamitin sa tournament talaga eh. Okay? So, yun nga, ang nanalo ay center counter. So, sisimulan po natin ang center counter ngayon. So, ito po ay introduction ng center counter. So, bago po dito ako magsimula, muli po ako hihingi ng konti niyong pabor, lalo-lalo na po sa mga bago natin, na kung maaari po ay paki-subscribe ang ating channel at i-hit nyo na din po yung notification bell para ma-update po kayo every time mag-upload ako ng bagong video. Okay? So, simulan na po natin to, no? Ang center counter po ay nangyayari pag yung kalaban mo ay tumira ng E4 sa simula. Ayan, so pagka E4, black will play D5. Ayan, so tinawag siyang center counter kasi immediately from the start, yung gitna, inatake mo agad yung pawn sa E4. So kaya tinawag siyang center counter. So tinatry eliminate yung center pawn ng white. Ngayon, dito po ang common reply is E takes D5. So after E takes D5, Queen takes D5. So, ito po ay mainline ng center counter. Pero ang papasukin po natin ay yung tinatawag nilang Icelandic defense or yung Knight F6 lang after E takes D5. So, hindi agad binabawi yung pawn. Ngayon, ang pinagkaiba po niya sa Queen takes D5 ay ganito. Pag po kasi Queen takes D5, meron pong Knight C3. So, na-develop yung Knight while attacking the Queen. So, yan po yung iniiwasan sa Icelandic kasi pag po nag-Knight F6 ka muna, okay? So, nag-Knight C3, dito binigyan ng pagkakataon yung black na capturing yung pawn sa D5 using the Knight. So, ibig sabihin, walang tempo sa Queen. Ayan. So, yan po yung isa sa pinakaiba. At, syempre, pag hindi mo po binawi agad yung pawn na yan, maraming possibility na pwedeng itira. So, pwedeng mag-C4, depensahan, no? Pwede mag-Bishop B5, Bishop C4, D4, no? May Knight C3, may simple Knight F3 lang, in-ignore. Yan, sobrang daming possibilities na pwede mangyari at lahat po yun ay papasukin natin. Pero syempre, bago po natin pasukin yan, unahin muna natin yung mga sidelines. Okay, ano ba yung mga sidelines? Ang ibig po ko pong sabihin ay ganito. Kasi pagka D5 mo, hindi naman force kumapture dyan agad-agad yung white eh. May other possible reply. At ito po yung mga other possible reply. Pwede siyang mag-E5, di ba? Pwede din siyang mag-Knight C3, depensahan lang yung pawn. Pwede din mag-D3, depensahan lang yung pawn. At meron din popular dito na linya na D4, you know, nagpakain na pawn sa E4. Meron ding Knight F3, another line where nagbibigay ng pawn yung white sa E4. At meron din ako na-experience sa aking live streaming, may tumira ng F3. Ayan. At meron din dito, siguro Bishop D3, isa pang linya na dinipensa na yung pawn, though alanganin yung Bishop. Yun ang ibig sabihin. Iba pa yung main line sa sideline. Kasi pag nag-aaral po kayo ng opening, hindi naman lahat ng inaaral nyo ititira ng kalaban nyo eh.
kadalasan tumitira sila ng something unusual para guluhin din kayo. Kaya dapat alam niyo din yun. Okay? So dito po, uunahin natin ngayon ay yung E5 at siguro pati na din yung Knight C3. And then sa part 2, tatapusin ko lahat ng sidelines. Alright? So dito po, anong gagawin natin pag nag-E5? So after E5, magsi-C5 lang tayo. Ayan, ang C5 po, ang idea niyan is to prevent the immediate D4. Kasi ang E5 po ay makukonsider mo na overextended na pawn. So nasa teritoryo na yan ng black. So kailangan yan madepensahan ng D4. Kaya ang gagawin natin, magsi-C5 tayo para hindi siya maka-D4 agad-agad. So kaya dito, after C5, nagsi-C3 na yung white, preparing for D4. And then we will play Knight C6 para atakihin yung pawn sa E5, no? So, after Knight C6, may dalawang paraan para depensahan yan. Pwede siya mag D4 or pwede din naman siya mag Knight F3. Alright? So, unahin natin yung Knight F3. Ano mangyayari pag nag Knight F3? Pag nag Knight F3 siya, lalabas yung bishop natin sa C8, ilalagay natin sa bishop G4 dahil napin natin yung knight. At the same time, may threat pa rin tayo. Yan. So, dito po, may dalawang possible tire. Pwede siyang mag bishop B5 or pwede din po siyang mag D4. So, ang D4, so dinipensahan lang yung E5 kasi nga kakainin. Ngayon, hindi ito kagandahan D4 kasi pag nag D4, kakapturein lang. C takes D4, C takes D4, and then bishop takes F3. Bakit? Kasi po, hindi po siya pwedeng kainin ng queen dahil malilibre po yung D4. Kaya ang porsadong tira ay G takes F3. At dahil doon, sumagwa yung pawn structure ng white dahil na double pawn. Okay? And then simply play E6 dito, okay na okay ka na. Okay na po yung black. Kasi para na po itong French eh. Kaso, walang nakakulong na bishop sa C8 tapos pangat pa pawn structure ng white. Ngayon, paano itutuloy ito? Simple lang. Siguro, pwede ka lang magganyan, ganun. Tapos labas mo bishop dito. Pwede mo patigasin yung knight sa F5 eh. Pwede ka mag G6 eh. Kung gusto mo. And then castle. Ganun lang kadali. Okay na ang opening part mo. Pwede ka din mag queen B6 pala mamaya-maya. Alright? So yun po yung gagawin pag nag-early D4. Kaya dito po instead of D4, ang pinaka-madalas na tinitira ay bishop B5. So after bishop B5, queen B6. Ayan. So, after queen b6, bishop takes c3 kasi pinessure natin. And then, pawn takes lang. Ayan. At dito po, halos ganun din yung nangyari. Ang pinagkaiba lang, no? Yung B file na buksan. Ayan. So, ganun din mangyayari. Nakalabas pa rin yung bishop natin. Ang titira dito, usually h3. And then, kakapturein mo. And then, capture dito. And then, E6. So, yun. Nawala pa rin yung bad bishop natin para ma-French. So, same way of development. Yan. Knight E7, Knight G6, and then Bishop E7. Pwede ka na siguro mag-castling. Isa pang kagandahan dito, mamaya-maya, maiko-consider mo na itong bishop po sa C1 ay bad bishop. At itong bishop po sa F8 ay good bishop. Kasi po, malalaman mong bad bishop yung kalaban mo or bad bishop yung bishop mo kung yung kulay po ng bishop mo ay kapareho ng mga nasa center pawn. Like dito, E5. So, kapareho siya ng kulay. Tapos, itong pawn, persado siya mag D5 mamaya. So, kapareho pa rin ng kulay. Tapos, sa'yo naman, dark square ka. Tapos, lahat ng pawn mo nasa white. So, good bishop ka dyan. So, dito, okay na din dito yung black talaga. Kaya, hindi mo masyadong mapapansin na tinitira yung E5 sa mga medyo matataas na level. Okay? Ngayon, isa pang linya, paano naman po pag nag-Knight C3 lang? So, dinipensahan lang. After Knight C3, kung kayo po ay French player, pwede kayo mag-E6. Ayan, French na to. Possible na to maging French 2 knights defense. Like pagka Knight F3, yan, ganyan lang. Knight F6. Yan, French pa rin yan eh. Or, kung ikaw ay Caro-Kann player, pwede ka rin mag C6. Ayan. So, pag nagkaganyan, yan, 2 knights yan, defense na Caro-Kann. Ayan. So, anyway, hindi po yun yung ipapakita ko ng buo. Suggestion ko lang yun kung marunong kayo mag-Caro-Kann or mag-French. Pero, dito, ang isasuggest ko po ay DX E4. Ayan. So, after DX E4, pasado naman siya kumapture, Knight takes E4. And then, Bishop F5. Ayan. So, after Bishop F5, inaatake yung knight. So, atras siya dyan. Knight G3.
Bishop G6. Ito po, kung titingnan nyo itong mabuti, parang karokan ito na classical. Pero, may pinagkaiba po ito. Anong pinagkaiba? Ipapakita ko at andahanin natin. So, dito, H4, yan, mainline to na classical. Pagka H4, H6 lang. And then, Knight F3. So, idea ng Knight F3, magna-Knight E5. So, Knight B7 to prevent the Knight E5. And then, H5, Bishop here. And then, mag-D4. So, after D4, E6. After E6, Bishop D3. Bishop takes D3. Queen takes D3. And then, Knight F6. Ayan. So, eto po yung mangyayari. Para po itong karokan na classical. Ipapakita ko sa inyo yung karokan classical from the start, paano nare-reach, no? Ang pinagkaiba lang, tingnan nyo po itong mabuti, ha? Tingnan nyo mabuti yung posisyon. Kasi ipapakita ko yung karokan classical, eh. Ang pinagkaiba po nito ay ganire. So, puntahan ko po sa pinakasimula. Ang karokan classical kasi, E4, C6, diba? So, pagka D4 mo, D5. Ngayon, Knight C3 or Knight D2, DX, E4. Knight takes E4, and then Bishop F5. So, after Bishop F5, Knight G3, no? Knight G3, Bishop G6. Ayan na, mag-H4 yan, eh. So, para kulungin yung Bishop, so mag-H6. And then, Knight F3, tatalon sa Knight E5, magna-Knight D7 to prevent Knight E5. H5, Bishop H7, Bishop D3, Bishop takes D3, Queen takes D3, and then E6. Ayan. So, dito, ang pinagkaiba, pagka Bishop D2, Knight F6, dapat dito, sa position kanina, black na titire. No? Anong pinagkaiba? Ang pinagkaiba po, kung napansin nyo, yung C6 pawn. Dito po, nasa C6 yung pawn. Pero, sa center counter line na Knight C3, ayan, no? Capture, tuloy natin, ha? Kung titingnan nyo, bibilisan ko na lang, ha? Babalik lang ako dun sa position na yon. Okay? Ayan, dito ang pinagkaiba, wala ka pang C6 and you can immediately play C5. So, ibig sabihin, nakagain ka ng one move. Nakagain ka ng one move. So, naging karokan siya na classical, mainline, pero with plus one move sa black. Kaya, eto po ay masasabi mo talagang okay ito sa black. Kasi nga, yung karokan mainline na less than one move, umokay. Di, ito pa kaya plus one move. Alright? Kaya hindi po masyadong tinitira yung Knight C3. Alright, sana po may natutunan kayo na, no? So, alam nyo na kung ano ititira nyo pag nag-E5 second move or pag nag-Knight C3 second move. Okay? So, hanggang dito na lang po muna yung tatalakayin natin. At tutuloy ko po sa part 2 agad-agad. Sa susunod na video natin, yung other line. What if naman pag nag-D4, yun, yung gambit, ito, medyo tricky din to. What if nag-Knight F3, another gambit? At what if nag-F3 lang, depensa, at pati Bishop D3. Titingnan natin. Yan po yung tatalakayin ko sa next video. At abangan nyo po yun. So hanggang dito na lang po muli tayo. Ito po muli yung Biyaherong Coach Pinoy Master Daniel Causo. Hanggang sa muli po. God bless po. Bye-bye.